Holy Spirit, flow through me. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Pupunta na kagad tayo sa scripture reading natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto kong sabihin na naging napakabuti ng Panginoon sa 40th year anniversary natin nung nakaraang linggo. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nanalangin at sa mga sumuporta sa financial responsibility. Napakarami natin pinakaing tao nung nakaraang linggo. Pero lahat po sila ay masayang dumating at umalis dito sa ating compound. At sabi nila, ang daming pagkain at ang sarap ng pagkain. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, talagang di tayo pinagkukulang ng Panginoon kahit kailan. Okay. We will read Ezekiel chapter 3 verse 1 because I'm going to speak on the second part of the voice of God in the bride. The voice of God in the bride part 2. Ezekiel chapter 3 verse 1. At sinabi niya sa akin, this was Ezekiel speaking, sinabi niya sa akin, anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan. Kanin mo ang balumbong ito at ikaw ay yumaon at magsalita ka sa bayan ni Israel. Dito ay pinakakain ng Diyos si Propetang Ezekiel ng isang balumbon, isang rolyo ng libro. The very same scene we see in the book of Revelation chapter 10 kung saan ay pinakain kay Juan ang aklat. Let's just read that before I let you be seated. Revelation chapter 10 verse 11. Sa verse 10 muna. Verse 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking kanin ay pumait ang tiyan. Ang aking tiyan. Verse 11. At sinabi nila sa akin, dapat ka manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ito ang mga salita ng Diyos. Pagpalain nawa niya ang kanyang mga salita. Makakaupo na tayong lahat. Amen. I'd like to give way to some important announcement. Kasi ang April natin ay punong-puno ng event. No, naging napaka-busy ng nakaraang buwan, pero mukhang busy na naman itong buwan ng Abril. At salamat na kasama natin si Pastor Nelson at si Sister Edna sa malaking bahagi ng Abril. No? Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasama natin sila. Nakita ko rin ang mag-asawang Brother Manny at ang kanyang asawa, si Sister Eli, dun sa likod. May kasama ba silang anak? Parang meron yata. Galing po sila ng UAE. Kami are happy na kasama natin ang pamilya Duarte ngayong umaga. Amen. Come April 10 and 11, ay nag-i-invite sa atin ng anniversary meeting ang church sa Salay. Nung nakaraang Sunday po, nandito si Brother Mel Kalimag at nag-i-invite siya dahil pasasalamatan nila ang Panginoon sa kanilang anniversary. Hindi ko matandaan kung pang ilang anniversary na ito. But it will happen on the 10th and 11th of April. No? Wednesday, Thursday ito, in case you want to know. So, invite na tayong lahat. At pagkatapos, sa April 15 hanggang 17, ay susuporta po tayo sa gawain sa Pangasinan, sa summer camp ng Pangasinan. Ito ay pinamumunuan mainly ng mga churches dun sa
Pangasinan, Brother Jerry Madarang at si Brother Nato Subido, kasama ang ibang mga churches dun sa Mindanao, sa Pangasinan. At nung nakaraang Sunday, nag-usap-usap po yung mga pastor at nag-invite din po sila sa mga pastor dito sa Metro Manila, at naintindihan ko na gusto ring magpunta ng mga ibang pastor dito sa Metro Manila, sa Baras, sa Talim, at sa Marikina, at sa Tagaytay, at sa Calamba, ay gusto po nilang sumama sa ating summer camp. Okay? Kailan mangyayari ito? April 15 hanggang 17. Lunes Santo po ito hanggang Miyerkules. No? Gusto sanang naming itapat ng Huwebes Santo para walang pasok. Pero hindi po available yung venue. No? Maganda po yung venue. Maganda rin po yung tulugan natin kasi ito'y gagawin sa Sports Center dun sa Lingayen. At ang ganda po ng tulugan, may mga double deckers po sila at air-conditioned ang buong bulwagan, na siguro ang isang room ay maglalaman ng mga 15 o 20 katao ang isang room. Kaya naniningil sila ng 150 per head per night. 150 per head per night. 2 gabi tayo matutulog doon. So more or less ay 300 pesos po yun. At pagkatapos magko-contribute tayo siyempre sa pagkain natin doon. Kasi yung mga kapatiran natin ay siguro sa first day lang sila maghahanda ng kakainin natin. Ay yung succeeding days ay magko-contribute tayo. No? So iniisip ko kung magdadala tayo ng siguro kung mga 800 bawat isa sa atin ay sufisyente na yon para sa ating 3 araw na summer camp doon sa Lingayen. Okay? Liwanag ba yon? Yung bus po natin, susunduin tayo at iahatid tayo dito sa Taytay, papunta sa Pangasinan. 2 bus. 2 bus at hindi natin babayaran yung bus. Mag-o-offering lang tayo sa driver. At kahit na toll fee siguro, hindi natin poproblemahin. Pero salamat sa Panginoon na nag-provide ang Panginoon ng bus. So yung dadalhin yung 800 siguro, kulang pa yun sa bus kung tutuusin di ba? Para na lang yun sa ating pantulog at sa ating pagkain, okay? Purihin ang Panginoon. Darating po si Brother Quinton Davis. Kung natatandaan nyo siya yung kasama ni Brother Tim Humes, na bata pang preacher, na negro siya, African-American siya. At may kasama po siyang isang puti na brother. Ang pangalan niya ay Long lang ako, Ronnie Long yata, Brother Long. At si Brother Ronnie Long ay batang minister po ito. Siya ang magiging preacher sa umaga. Kasi ang umaga ay magiging youth services po tuwing umaga. Okay? Ang naintindihan ko, ang first service ay alas 2 ng hapon. Ang second service ay Martes ng umaga at Miyerkules ng umaga ay puro youth services po. The rest of the services ay general service na lang po. At si Brother Quinton Davis ang ating preacher. Si Brother Long ang preacher sa umaga sa mga kabataan at si Brother Davis naman sa regular services. Okay? Come April 22 hanggang 25 ay meron namang camp meeting sa Bicol sa lugar ni Pastor Gary Batawil. Ano yan? Hindi. Taburnal, I'm sorry, hindi Gary Batawil, kundi Gary Taburnal. Yung school nila doon ay bubuksan nila para pagdausan ng camp meeting. Ginagawa nila ito ng taon-taon, siguro pang 7 taon na ngayon, nagka-camp meeting sila doon. Kaya invited din tayo doon, April 22 hanggang 25. Ito naman, wala naman silang hinihinging kontribusyon kahit ano. Basta makarating lang tayo doon, sila na daw ang bahala sa lahat.
Okay? April 22 to 25. Tapos, pagdating ng April 28, instead na tayo ay magkaroon ng joint fellowship dito sa church, ay ang magiging joint fellowship natin ay ang church anniversary service ng Talim Church. April 28 po, araw ng linggo, alas 4 ng hapon, pupunta po tayo lahat, babiyahe tayo pupunta sa Talim para asaya sa mga kapatiran natin doon. Magpasalamat sa Panginoon sa kanilang anniversary service. Okay. We thank the Lord na si Brother Wandy ay na-overcome niya yung angioplasty. Sabi sa akin ni Sister Gwen, brand new heart na daw. Hindi surplus yung puso ni Brother Wandy. Brand new heart ngayon ang binigay ng Panginoon sa kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pero may isang kapatiran tayo na hanggang ngayon ay nasa hospital pa rin, si Brother Henry, ang isa sa mga matanda natin dito sa simbahan. Si Brother Henry Minieve ay na-operahan sa appendicitis at high risk po yung kanyang operasyon dahil sa kanyang heart condition. Kaya pinagpahin natin siya, awa ng Diyos, nakaraos naman yung operasyon, pero medyo nahihirapang mag-recover si Brother Henry dun sa kanyang surgery. At kahapon, kinumusta namin ay ang reklamo ni Sister Tina ay nawala yung kanyang appetite. Parang ilang subo lang ayaw nang kumain. At parang wala daw sigla yung kanyang katawan. Well, sa Diyos nagmumula ang kasiglahan. Pag-pray natin, bigyan siya ng Panginoon supernatural energy at para maka-recover siya ng gusto sa operasyon na yon at makalabas na siya sa ospital at makapiling na natin siya sa fellowship. Can you say amen? Amen. Nandito pa yung bagong kasal, si Brother John at Sister Denden. Mabuhay ang bagong kasal. Purihin ang Panginoon. Siguro nasa honeymoon pa. Amen. Nakita ko sila dito nung Sunday, but we thank the Lord. Nang dalawang ito, after 12 years na sila ay mag-sweetheart, finally ay nag-decide silang magpa-kasal. Amen. Purihin ang Panginoon. So, everybody comfortable? Meron ba tayong aircon ngayon? Oh, may dagdag na konting electric fan, pero sapat naman ang lamig, hindi ba? Pag-pray natin yung linya natin na sana ma-reinforce natin, ma-upgrade natin yan para ma-accommodate lahat ng mga aircons. Nang sa ganun ay magamit natin at pag maraming tao dito sa loob ng church, kagaya nung nakaraang linggo, na punong-puno tayo ng mga kapatiran dito sa loob ng church, ay halos hindi mo maramdaman yung aircon pala pagka gano'n, no? At nang pagganahin natin lahat ay sumabog po yung ating linya. Actually, yung drop ng Meralco ang sumabog. Yung drop pala nila, yung drop line nila, ang maliit. Yung linya natin ang sufficiente naman, kaya lang maliit yung drop line na ginamit nila at nagkasabay-sabay yung pagluluto at saka yung aircon, kaya na-overload yung ating linya. But thank the Lord. Na last Sunday ay nandito yung anak ni Brother Manny, Unepa. At nag-atubili silang pumanik doon sa linya na susunog. At sabi nung usapan ng mga brothers natin, hindi tayo pwede basta-basta pumanik dyan. Baka magalit sa atin ang Meralco. At ang sabi ng anak ni Brother Manny, teka muna, taga Meralco ako. At siya po ang nag-ayos ng lahat. Kaya ang Panginoon talagang hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Sa bawat pagkakataong kailangan natin siya, nandyan kaagad ang tulong right on time. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you din doon sa testimony ni Brother Wandy na bawat sentimo ay kinover ng ating Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Okay. Si Ezekiel ay isang anak ng tao. We understand that to mean ng anak ng tao ay isang propeta. Kasi ang Diyos lagi
ay gusto niya nakikipag-communicate sa kanyang nilalang. Tayo yun. Pero, palibasa ang Diyos sa Espiritu, at kung magsasalita siya sa ating mga mahinang tao, baka magkaroon tayo ng communication breakdown. Baka hindi natin siya maintindihan. Kasi nandun siya sa taas, ang laki-laki niya, ang buti-buti niya, ang banal-banal niya, makapangyarihan siya. Tayo nandito sa baba. Tayo'y mga makasalanan, marurupok, madaling makalimot. Hindi ba? Purihin ng Panginoon. Baka hindi niya tayo maintindihan. Pero ang Diyos, hindi siya sumuko. At lagi siyang nagsasalita sa atin. Dahil ang Diyos natin ay, He is, ang isa sa mga titulo niya ay Elohim. Which means the self-existing one who is able to reveal himself. He is a self-revealing God. Nasa Kanya ang katangiang ito na gusto niyang magpakilala sa Kanyang mga nilalang. So, paano siya magpapakilala sa atin? By constantly communicating with us. Makikilala ng natin ang tao kung lagi natin siyang kinakausap. Diba? Maintindihan natin ang kanyang, yung facial demeanor niya, yung kanyang ugali, yung pagsasalita niya, at lahat ng kanyang nakagawiang gawin. Ay maintindihan natin kung anong klase ng pagkatao meron ng isang tao pag lagi tayong may komunikasyon sa kanya. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. Importante ang komunikasyon. Kasi dito, pagka nagkaroon ng breakdown sa komunikasyon, dito nagkakaroon ng misunderstanding. Dito nagkakaroon ng friction. Dito nag-umpisa ang mga giyera. How many knows that? Dahil lang sa mga hindi pagkakaintindihan. Kaya purihin ng Panginoon na ang Diyos natin, ayaw niyang pumayag na magkaroon ng misunderstanding. Lagi siya nagko-communicate sa atin at gusto niyang tiyakin na hindi natin siya nami-misunderstand. Nais ng Diyos na marinig natin ang kanyang tinig palagi. Amen. Dahil ito ang setup doon sa halamanan ng Eden. Ang sabi ng Biblia ay naririnig ni Eva at Adan ang Panginoong Diyos. Ang tinig ng Panginoong Diyos walking in the garden. So ang tinig ay naglalakad, meaning meron siyang paa, meron siyang anyo, meron siyang katawan. Ang tinig ng Diyos ay ipinaparinig niya sa kanyang nilalang. So, nakikipag-usap ang Diyos kay Eva at Adan, at si Eva at Adan ay nakapagsasalita, naintindihan nila ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos ay kanilang nakukomprehend, at pagkatapos ay nagsasalita din sila. Siguro pinupuri nila ang Panginoon, pinapasalamatan siya sa lahat ng pinrovide ng Diyos sa kanila doon sa paraiso, and they had a good time every cool of the evening. Pagdating ng dapit hapon, kung saan ang klima ay perpekto. Galing po kami sa Korea, at ang klima sobrang lamig. Umaabot sa -5 ang degrees centigrade ang temperatura at masyadong malamig. Galing kami sa Vietnam nitong nakaraang buwan, at sobra naman ang init. Mas mainit pa dito sa Pilipinas. Pero purihin ng Panginoon, doon pala sa paraiso, hindi mainit, hindi malamig, katamtaman lang, parang ganito, naka-aircon ang buong paraiso. Hindi kayo mahihirapan, napaka-komportable ng kalagayan ni Eva at Adan, doon sa presensya ng Diyos, at nakikipag-usap ang Diyos sa kanila tuwing tabit hapon, purihin ng Panginoon. Oh man! Parang gusto ko na magpunta doon sa millennium. Sa millennium, ibabalik tayo sa Garden of Eden, di ba? Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Ang Garden of Eden condition ay ibabalik ng Diyos doon sa millennium. Kung kailan, vegetarian siguro tayong lahat doon. Kasi hindi natin kailangang pumatay ng hayop para makain siya. Kundi mga halaman ang kakainin natin doon. Purihin ang Panginoon. At ang lahat ay sariwa. Ang hangin ay sariwa. Hindi magkakaroon ng water shortage doon sa Garden of Eden. Hindi na magkakaroon ng brownout sa Garden of Eden. Kasi siya ang ilaw natin doon. Amen.
Purihin ang Panginoon. Pag ibinalik ng Diyos ang Edenic condition sa millennium, oh my, what a wonderful world that will be. Wala na tayong hilingin pa pagdating natin sa millennium. Pero in the meantime, ang Diyos, kinukommunicate niya ang kanyang kaisipan sa kanyang bayan. At dito may kita natin na ang paraan ng Diyos, according to Hebrews chapter 1 verse 1, that God, all the time, He wishes to communicate with man. And He did it by the prophets in the Old Testament. And in the last days, the Bible said, He did it through His Son. Amen? At kasama ang ating panahon sa tinatawag na last days. So hindi pumapayag ang Diyos na hindi niya nakakausap ang kanyang mga anak. Kung kailangang gumamit siya ng tao, gumamit siya ng tao nang sa ganon maintindihan natin ang frame of mind ng taong gagamitin niya. At maintindihan natin ang lingwahe. Maintindihan natin ng maliwanag na maliwanag, hindi na kailangang i-elaborate pa ng gusto, kundi kung anong inuutos ng Diyos, pagka sinalita ng malinaw ng propeta ng Diyos, ay maintindihan natin at magawa nating sundin ito. Purihin ang Panginoon. Amen. So, He used prophets, Abraham, Elijah, Moses, Jeremiah, Zechariah, lahat ng prophets sa Old Testament para magsalitain sa atin ang salita ng Diyos. And they became the voice of God during their days. Amen? At sabi sa huling mga araw, He used His Son to speak to us, to directly speak to us His Word, so that we can hear His voice. At of course, alam natin kung sino ang kanyang anak. The Son of God, the Son of God, the Son of Man, ang ating Panginoong Kristo. Ang mga propeta sa Old Testament, sila ay mga sons of men. Katulad ni Ezekiel. Ang utos kay Ezekiel, kunin mo ang libro na nakabalumbon at kainin mo. Now, you and I know, ang libro ay ito yung mga papel, dokumento ito na may mga salita. Amen? Yung illustration ni Brother Wade Dale noong nakaraang Sunday. By the way, thank you daw kasi napakaganda nyo daw, napakagandang reception ninyo sa kanyang preaching, sabi ni Brother Wade Dale. Ina-appreciate niya ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen? At salamat daw sa ipinakita nating hospitality. At ito ngayon ang kinukwento ni Brother Wade Dale doon sa home church niya, sa tatay niya na siyang pastor doon sa Dula, Georgia, at pati na rin sa mga kapatiran kasama ng Sister Christine at Brother Luis Urego, na doon nagsisimba sa church niya. So purihin ang Panginoon sa good report na inuuwi ng mga bisita natin pagkagaling sila dito sa church natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Kung may magdadala ng tubig dito, ma-appreciate ko. Okay. So ang sabi ng Diyos kay Propetang Ezekiel, sa binasa nating talata kanina, chapter 3 verse 1, kunin mo ang aklat na ito na nakabalumbon at ito ay kainin mo. Hallelujah. Pag nasumpungan mo ang aklat na ito, kainin mo, and then after you eat the book, you speak to the people of Israel. So makikita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang paraan. Lagi siyang gumagamit ng tao para i-communicate ang kanyang salita sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magsasalita sa atin ang kahit na sinong propeta at ang i-convey niyang mensahe sa atin ay sarili niyang katang-isip na mensahe.
Hindi. Kailangan kainin muna niya ang aklat. Ang pagkain sa aklat ay, ang ibig sabihin nito, yung contents ng aklat, yung mensaheng nasa loob ng aklat. Ang aklat ay binubuo ng mga salita. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang aklat, ang tinig ng Diyos. Amen? So in other words, para ma-articulate ng isang preacher o ng propeta ang tinig ng Diyos, kailangan niya munang kainin ang aklat. I hope you're with me. Hallelujah. Kasi kung hindi niya muna kakainin ang aklat, at basta na lang siya magsasalita sa bayan ng Israel, magsasalita siya ng sarili niyang haka. Nabasa ko yung isang libro, yung isang araw. Sabi niya, sobrang dami ng interpretation sa Biblia. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. At sabi niya, eto ngayon ang conclusion ko. Sa lahat ng nadaming explanation ng Biblia, sabi niya, nagsalita na ang Diyos at ang lahat ng iba, ang dugtong dito sa salita ng Diyos ay komentaryo na lamang. And I say amen to that. Nagsalita na ang Diyos at nakarecord na sa Biblia ang kanyang mga salita at ang anumang paliwanag ng tao ay komentaryo na lamang. Purihin ang Panginoon. Dapat salamat sa Panginoon. Sa uling mga araw, Revelation chapter 10, ay dumating sa atin ang salita ng Diyos sa kadalisayan nito. Amen. Dumating sa atin ang salita ng Diyos, dating may selyo, ngayon ito ay nabuksan. Hallelujah. Para malinaw nating makita, malinaw nating marinig ang tinig ng Diyos. Hallelujah. Nang walang interpretasyon. Hallelujah. Makita natin ang salita ng Diyos nang walang nagpapaliwanag. Hallelujah. Kung meron mang kailangang magpaliwanag sa salita ng Diyos, yun ang Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagmula sa kaisipan ng Diyos. Kaya kung meron mang nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, kung meron mang kakayanan ang sino man para magpaliwanag sa salita ng Diyos, yun ay siya mismo. Kung paano ang salita ko, ako lang ang may kakayanan na magpaliwanag. Walang iba. Hindi pwede paliwanag ni Brother Luke kung anong gusto kong sabihin. Dahil ako ang nag-isip, ako ang nagsalita. Kung meron kang tanong sa aking salita, ako ang tanungin mo. Amen? Hindi si Brother Luke. Ako ang tanungin mo. At kaya ko ipaliwanag sa iyo kung anong gusto kong sabihin. The same thing with God. Kung meron tayong tanong tungkol sa salita ng Diyos, hindi tayo dapat magtanong sa kung sinong theologian. Kahit sinong taong nag-aaral ng mahabang taon. Hallelujah. Para maintindihan ng Biblia. Sabi ni Barban, sa tagal ng pag-aaral nila sa seminaryo, ang iba ay 11 taon na nag-aaral sa seminaryo. Hallelujah. Paglabas nila, 3 Diyos ang itinuturo nila. Amen. 300 iba't ibang relihiyon ang inintroduce nila sa mga taong litong-lito na. Listen, ang mga tao gusto nilang marinig ang salita ng Diyos. Hindi ang paliwanag ng kung sinong mataninong tao. The Lord God has spoken. And all the rest is commentaries. Hallelujah. Hindi natin kailangan ng komentaryo ng tao. Ang kailangan natin ay, thus saith the Lord. Ulitin natin yung sinare kong scriptures. I think it's in the book of Isaiah. I-quote, search mo na lang sa Bible. I cannot, for it is sealed. I cannot, for, F-O-R, for. Yan. Verse 11. And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee, and said, I cannot, for it is sealed. Ulitin natin. Ang libro ay isang dokumento, papel na may mga sulat. At ito ay nirolyo at nilagyan ng
Nilagyan ng selyo. Pagkatapos ay ito'y may sulat. At ang libro na may selyo ay inabot sa isang taong mataas ang pinag-aralan. When you say learned man, ibig sabihin ay pumasok sa mga eskwelahan, nagtinuruan ng mga mahuhusay na maestro at mataas ang kanyang pinag-aralan at pwede nyo maintindihan ang aklat. Ito ang perception natin. Pag mataas ang pinag-aralan, madaling makaintindi. Pero nang iabot ito sa taong may mataas ang pinag-aralan, ang sabi niya, ang sabi ng taong nagutos, sabi, basahin mo nga ito. At ang sabi ng taong may pinag-aralan, paano kung mababasa yan? May selyo. Hindi ko pwedeng basahin yan hanggat merong selyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So verse 12, may kita natin sa verse 12. Sabi, and the book is delivered unto him that is not learned. Oh, hindi mabasa ng taong aral. Ngayon naman ibibigay natin sa taong hindi nag-aral. Saying, read this, I pray thee. And he said, I am not learned. Pababasa mo sa akin yan, hindi nga ako nag-aral eh. Naintindihan niyo ba? Walang kinalaman ang pinag-aralan ng tao sa pagkaunawa ng aklat. Hallelujah! Kaya ikaw ay may pinag-aralan o kaya hindi ka nakatungtong sa eskwela, kapag niloob ng Diyos na maunawaan mo ang kanyang salita, bubuksan niya ang kanyang salita sa iyo at maunawaan mo talaga kung anong gusto niyang maintindihan mo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Okay. Kaya makikita natin na sa Revelations 10, okay, Revelations 5 muna, verse 1. Revelations 5, verse 1. Review na lang ito sa mga matagal ng overcomer. Sabi rito, nakita ko sa kanang kamay niya nakaupo sa luklukan. Sino ba yung nakaupo sa luklukan? Ang Diyos. Can you say amen? Ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Now, makinig kayo, hindi sinabi rito, may sulat sa loob at tinatakan ng 7 tatak, at pagkatapos may sulat sa labas, pagkatapos ay tinatakan uli ng 7 tatak sa labas. Tatak sa loob, tatak sa labas. Kaya 14 tuloy ang basa ng mga tao dito. Hindi ganun nakasulat sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, may nakasulat sa loob at sa labas, pero ang tatak ay 7 lamang. Amen? Purihin ang Panginoon. Kasi pagka winasak mo yung tatak, ay mabubuksan mo na at mababasa mo na ang laman sa loob at sa labas. Amen? Purihin ang Panginoon. Walang 14 seals. 7 seals na nakasulat sa Biblia. At kapag ka nabuksan ang 7 tatak ng Biblia, hallelujah, maunawaan mo na lahat. Harap at likod, loob at labas, ay papaunawa sa iyo ng Panginoon. Kung kaya ang sabi ng Biblia, Revelation chapter 10 verse 7, in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, then the mystery. Ang pinag-uusapan dito ay mystery. Isa lamang, hindi mysteries, kundi the mystery of God. Ang ibig sabihin nito ay the all-encompassing mystery of God. This is a mystery that contains all the mysteries of God in the Bible. Naintindihan man natin yon. Amen. Hindi ito 7 doktrina. Ang ibig sabihin ng 7, ng bilang na 7, is a number of completion. It means completeness. Amen. Kung kaya, sabi sa Revelation 10 verse 7, kung matatandaan ninyo, may nauna ng 7 anghel o 7 mensero na nagsalita bago nagsalita ika-7 anghel. Naintindihan niyo ba? Meron nang nagsalitang 6. At meron na silang mga hiwaga na ipinahayag. At naintindihan ng mga tao. Sa panahon ni Martin Luther, naintindihan ng mga tao na hindi na kailangang magpenitensya. Ang kailangan lang ay tanggapin mo ang ginawa ni Jesus sa krus. Tanggapin mo ang kapatawaran ng ating Panginoon at tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nakita ng mga tao ang hiwagang iyon at dumating si John Wesley. At sinabi ni John Wesley, hindi sapat ang pananampalataya lang. Kung talagang may pananampalataya ka, ipakita mo sa iyong gawa. Dumating ang mga Metodista at naintindihan natin ang karagdagang hiwaga. Kailangan pala ang pananampalataya ay
minamanifest o pinapakita natin sa pamagitan ng ating gawa. Dahil ang pananampalataya na walang gawa ay patay. And we agree with John Wesley. We agreed with Martin Luther. The just shall live by faith. And then we agreed with the message of sanctification. That's the message of holiness. Amen? Kaya naging methodical tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng Methodist. Galing kay John Wesley ang mga Methodist Church. Hindi lang sila nananampalataya, kundi masipag silang manalangin tuwing umaga. Masipag silang mag-devotion. Hindi sila kumakain, sumusubo ng pagkain ng hindi nananalangin. Partikular sila sa isinusot nila. Amen. They don't care kung anong usong damit ngayon. Hallelujah. Ang importante sa kanila, ano ba ang uso sa Diyos? Amen? Hallelujah. I believe it's important kung anong uso sa Diyos, yun ang dapat gawin natin. Sa pananamit, sa pananalita, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kung anong uso sa Diyos, yun ang ating tanggapin. Pag uso ng tao, ang sinunod natin, pabago-bago ang uso ng tao. Maraming pinapauso ang tao na pagdating ng panahon, nalalaos din. Naalala ko nung binata ko at nauso yung bell bottom. Kaya ang nanay ko, ayaw niya ako ibili ng bagong pantalon na bell bottom, yung malapad ang laylayan. Pero ang lola ko, meron siyang makinang panahi. Kaya gumawa ko ng paraan. Yung pantalon ko na ganyan, straight cut yung pantalon ko, nilagyan ko ng triangle doon sa gilid, magkabila. Triangle, tinahi ko ako mag-isa. Eh di, bell bottom na yung pantalon ko, uso. Pagpasok sa eskwela, bell bottom na rin yung pantalon ko. Para lamang, after 2 years, nauso naman yung tinatawag na baston. So ang ginawa ko, tinanggal ko ulit yung triangle at pagkatapos sinikipan ko pa ng konti yung laylayan ng aking pantalon. Para lang, dumating ang panahon, mauso naman yung straight cut. At nung panahon ni Christopher De Leon nung araw, nauso yung baggy pants. Parang mula dito sa hips ay parang nakapalda. At parang winawalis yung karsada. Baggy pants. Pero ngayon, ang uso naman ay skinny jeans. Slim fit. Yung bang hapit na hapit yung hakab na hakab sa katawan ng isang lalaki ang kanyang ang sinusot yung pantalon. Nakikinig ba kayo? Kung Kristiyano ka, hindi ka susunod sa uso. Bakit? Anumang uso, nalalaos. Pero ang salita ng Diyos, kahit kailan, hindi ito mapapanis, hindi ito malalaos. It is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Pahirapan nyo lang ang sarili nyo. Trying to keep up with the fashion of the world. Hallelujah. Kaya sabi ni Brother Branham, kayo mga sisters, kung ano yung tinda dyan sa mall, ang excuse daw ninyo mga sisters, kung ano yung tinitinda sa mall, yun na lang ang binibili nyo kasi wala namang ibang mabili. Totoo naman, walang ibang mabili. Kung ano yung maiksi, mas mahal. Yung shorts, mas mahal kaysa sa palda. Totoo ba? Kaya yung mga sisters natin, doon sa ukay-ukay nagtsatsaga eh. Kasi doon na lang may palda. Paldang mahaba. Pero puri ng Panginoon, pakiusap ko, huwag na kayong sumunod sa uso ng Hollywood. Baka hindi nyo alam kung sino nagde-design ng usong damit sa Hollywood. Yung mga perverted na mga gay people, fashion designers, na lalaki na, gusto pa maging babae.
Kung nagpunta kami sa Thailand, nakakita ko ng maraming lalaki doon dati na naging babae na ngayon. Kasi daw doon sa Thailand, mura ang pagpapa-opera. Kaya ang dami nagpupunta ron, hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa mga sightseeing, kundi nagpupunta ron para magpa-opera. Aalis silang lalaki, pagbalik nila sa Pilipinas, babae na sila. And vice versa. Yung mga babae, pagbalik naman nila, lalaki na sila. What a perversion! Amen? Ano nangyayari sa mundo? Ano nangyayari sa kaisipan ng tao? Dahil sa kanilang mga inventions. Sabi ng Biblia, ang Diyos ginawa niyang lahat ng bagay na mabuti. Pero dahil sa mga inventions ng tao, ay nakurap ang ating pamumuhay. Nahulog tayo sa bangin ng kamatayan. Hallelujah. But God's word is constant. Amen? Hallelujah. Ang salita ng Diyos lang ang pwede natin panghawakan na hindi mabago kahit anong mangyari. Maaaring dumating ang usong doktrina, usong simbahan, usong relihiyon, malalaos din yan. Sa Pangasinan ay nagkaroon ng confusion dahil sa mga usong turo. Ang tanong ko, kumusta yung mga usong turo? Andiyan pa ba? Tinuturo pa ba nila? Ang sabi ng mga kapatid natin doon, Pastor, nahiya na silang ituro yun ngayon. Mag-ingat kayo sa mga usong turo. Pag may usong turo, pag nausong turo, malalaos yan, asahan nyo. Darating ang panahon, malalaos din yan. Hallelujah. I would rather stick to the Word of God. Hallelujah. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi ito maaring ma-alter. Hindi ito maaring ma-modify. Hindi ito maaring, anong ginagawa natin sa mga litrato kapag hindi natin gusto yung itsura natin sa litrato natin? Ginagamitan ng filter. O, ginagamitan ng kung anong mga application. Merong application akong ginamit si Brother Darius, wala namang balbas, pero dahil sa application, nagkaroon siya ng balbas. Sabi ko, Brother Darius, kamukha mo pala si Brad Pitt pagka may balbas ka. Amen, natatawa kayo mga sisters. Pero nakikita ko yung mga posts sa Facebook, puro filter. Bakit mo gustuin na isang 60 anyos na babae ang magbukang 20 anyos siya? Bakit mo gustuin na isang lalaking machong-macho na magmukha siyang babae? There's something wrong. Hindi natin namamalayan, nakapasok na ang kaisipan ng demonyo sa mga buhay natin at ang in-entertain natin ay ang tinig ng demonyo, hindi na ang tinig ng Diyos. Oh my. Balik tayo. Hallelujah. Dumating ang mga Pentecostal and they started speaking in tongues and we rejoice about speaking in tongues and the gifts of the Holy Spirit. Divine healing, we rejoice about it. Amen? At kasama yan sa mga hiwaga na ipinapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Can you say amen? Amen. Justification by faith, sanctification by the blood of Jesus. Hallelujah. Baptism of the Holy Spirit and the restoration of gifts. Kasamang lahat yan sa mga hiwaga na gustong ng Diyos na maunawaan natin. Hallelujah. Dumating si William Branham. Anong ginawa ni William Branham? Binigay sa kanya ang isang aklat na dating may selyo. Hallelujah. At ngayon makita natin sa Biblia, sa Revelation chapter 5, ito yung may selyo, pero sa Revelation chapter 10, tingnan nga natin. Revelation chapter 10, verse 1. I saw another mighty angel come down.
from heaven. Clothed will be the cloud. Now, isa-isayin natin ito. Ang sabi rito, malakas na anghel. Meron dalawang anghel na binabanggit dito sa Biblia. Sa Revelation 10, sa verse 1, ay malakas na anghel. Sining malakas na anghel? Si Jesus Christ, yung malakas na anghel. Sa verse 7, tingnan natin sa verse 7. Verse 7, ay meron din binabanggit na isang anghel. Sabi, but in the days of the voice of the seventh angel. Hallelujah. Hindi ito si Jesus Christ. Ito yung pampitong mensahero na naghayag ng mga hiwaga. Hallelujah. Nang hayag ng pampitong hiwaga. At ang ibig sabihin ng pampitong hiwaga, ito na yung kakumpletuhan ng mga hiwaga na gustong ipahayag ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Hanggang sa sinabi ng Biblia that they without us will not be made perfect. Yung mga nauna, kung wala tayo, ay hindi sila masasakdal. Bakit? Nasa atin ang mensahe ng kasakdalang kailangan nila. Amen. Yung hindi nila narinig, tayo ngayon ang nakarinig. Hallelujah. Yung hindi nasakdal sa kanilang panahon, dito ngayon nasakdal sa ating panahon. Yung hindi niya pinagtiwala sa mga unang anghel, ngayon ay binigay niya sa ikapitong anghel. Sabi, when he shall begin to sound, the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he has declared to his servants, the prophets. Hawak na ikapitong anghel, ang kakumpletuhan ng misteryo ng Diyos. Bakit wala nag-amen? You should be excited. Hawak na ikapitong anghel ang kakumpletuhan ng mensahe ng Diyos na gusto niya marinig ng buong mundo. Hallelujah. Binuksan ng makapangyarihang anghel, sino yun? Si Jesus. Ang pitong tatak ng aklat na ito. Para ano? Hindi para babasa ni Jesus. Alam na ni Jesus kung anong laman ng aklat. Bakit? Si Kristo ang aklat. Amen? Siya ang orihinal na tinig ng Diyos. Hallelujah. Pero ang sabi ng Biblia, anak ng tao, kanin mo ang balumbon ng aklat at pagkatapos ay magsalita ka sa bayan ng Israel. Ito dapat ang mangyari. Kainin muna ng mga propeta ng Diyos, ng mga mangangaral, ang bukas na aklat bago sila makapangusap sa iglesia. At ito, exactly ang ginawa ni William Branham. Hindi siya nagturo ng mga kung anong katuroang napag-aralan niya kung kaninong libro. Hallelujah. Ang ginawa niya, nandun siya sa kanyang study. At sabi niya, araw-araw, may pumapasok doon sa loob ng aking silid-aralan. At sinasabi sa akin kung ano ibig sabihin ng first seal, second seal, third seal, hanggang sa seventh seal. At sinabi niya, ang buong hiwaga ng Biblia. Sino sa palagay niyo yung pumasok na yun, nakapag-usap kay William Branham? Ang malakas na anghel. Hallelujah. Amen. Dahil siya lang ang karapat-dapat. Oh my goodness. Meron akong gustong ipa-intindisan nyo ng malinaw na malinaw ngayon. Walang karapat-dapat na kumuha ng aklat ni tumingin dito. Can you say amen? Si Kristo lang ang karapat-dapat dahil siya lang ang hindi nagkasala. Can you say amen? Hallelujah! Pero hindi dito natapos ang kwento. Hallelujah! Sabi niya kay Juan, Juan, kunin mo ang aklat. At anong naging reaksyon ni Juan? Sabi ni Juan, hindi Panginoon, hindi ako rapat-dapat na kumuha ng aklat. Yung bang sinabi ni Juan? Hallelujah! Tingnan nga natin. Sa Revelation chapter 10, verse 9 yata yun. Verse 8 muna. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and the earth. Utos kay Juan, kunin mo aklat. Pero narinig ni Juan at naghanap na siya sa langit, walang karapat-dapat, sa lupa, walang karapat-dapat, sa ilalim ng lupa, walang karapat-dapat na kumuha ng aklat. Pero ngayon ay pinakukuha sa kanya ang aklat. Oh my goodness!
Hallelujah! Kung kayo kay Juan, anong mararamdaman nyo? Kunin mo ang aklat. Verse 9. Anong reaction ni Juan? And then I went unto the angel and said unto him, give me the book. Oh my goodness! Nakatanggap ng revelation si John. Hallelujah, mula sa Diyos. Dati hindi niya matignan ang aklat. Pero ngayon, na makatanggap siya ng revelation, he found himself to be worthy to take the book. Hallelujah. Bakit? Bakit? Dahil nakita niya ang pangalan niya sa aklat. Hallelujah. Hallelujah! Kasama siya dun sa mga tinubos ng ating Panginoon. Hallelujah. At first, he didn't feel worthy. He looked and no one was found worthy. Pero nang sabihin sa kanya, kunin mo ang aklat. And John types the bride. Can you say amen? John types the bride. He types you and me. Kaya ito nangyayari sa atin. Minsan, at tingin natin sa din natin napakaliit. Ang Diyos napakalaki. Tayo napakaliit. Ang Diyos napakabanal. Tayo ay napakamakasalanan. At hindi tayo karapat-dapat. Pero Juan, take the open book and eat it. At anong reaksyon ni Juan? Paano siya nag-respond? And I went unto the angel and said, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall be in the belly bitter, and it shall be to thy mouth sweet as honey. Verse 10. And I took the little book out of the angel's hand. Oh my. Hallelujah. Ang aklat na bukas ay kinuha ni Juan sa kamay ng anghel. Ng malakas na anghel. Hindi sa kamay ng Revelation 10:7. Hindi sa kamay ng Son of Man, maliit na Son of Man, kundi sa kamay ng the Son of Man. Palagay ko itong importante. Huwag natin ibatay ang ating kapayagan sa kung ano ang pwedeng ibigay sa atin ng kung sinong tao. Kabilang na si William Branham. We are thankful to God for the mighty revelations na buong tiyaga, buong sipag na ibinigay sa atin ni Brother Branham. He actually gave his life for this message. Para ito yung makuha nating lahat. We're thankful to God for that. Pero nakikinig ka ba? Hindi mo makukuha ang revelation ng mensaheng ito kay William Branham. Ang anghel, hindi niya kinuha ito sa kamay ni William Branham. Kundi kinuha niya ito sa kamay niyong isa, nag-iisa, na nakaupo sa luklukan. Hallelujah! Tingnan niyo ang origination ng anghel na ito. Galing siya sa kalagitnaan. Sa gitna ng luklukan. Hallelujah! At doon kinuha ni John ang aklat. Hallelujah. He realized karapat-dapat siya. Bakit? Dahil si Kristo ay karapat-dapat. At kung ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Kristo doon sa krus, that makes you worthy as well. Naintindihan niyo ba? Sana wag niyo makalimutan. Kung meron kayong isang punto, isang kaisipan na dapat matanim sa isipan nyo pagkatapos ng service na ito, dapat ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Juan ay karapat-dapat. That makes the bride of Jesus Christ worthy. Hallelujah. Marami akong kasalanan, marami akong kahinaan. Palagay mo hindi alam ni Lord yun? Alam ni Lord lahat ng kahinaan mo. But just the same, sinabi niya kay John, John, take the book and eat it. Hallelujah. Kaya anong kailangan natin gawin? Kunin natin ang aklat na bukas. Ang aklat na bukas ay ang mensahe sa panahon ito. I hope you understand that. Ang aklat na bukas ay hindi theology galing kung saan, sa mga Baptist, Methodist, hindi. Hindi galing sa seminary, galing sa seminary ng Catholic Church. Hindi. Ito ay salita ng Diyos
na pinahira ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon upang mabuhay ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan, maintindihan natin na hindi pala siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah! If Christ was worthy, hallelujah, I should say, before the foundation of the world, He made a plan. He had an idea to save mankind. Hallelujah! At hindi lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa ang Kanyang tinubos. Yun lamang nakasulat sa aklat ng buhay ang Kanyang tinubos. Hallelujah! That makes you, hallelujah. Ulitin natin yung introduction natin kanina. Ano ba ang isang aklat? Ang isang aklat ay isang dokumento, may mga salita. Ano ba yung aklat na hawak niya o nakaupo sa luklukan? Isa itong dokumento na may mga salita. Hallelujah. Isa sa mga salitang yun ay ang pangalan mo. Nakikinig ka ba? Hallelujah. Nang buksan ng mga tatak na ilantad sa atin, ng salita pala at ikaw ay iisa. This is the greatest of all revelation. What is it? Christ in you, your hope of glory. Paano tayo naging karapat-dapat? Dahil siya na karapat-dapat. Siya na nag-iisang kabanal-banal ng Diyos. Isang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Ay nagpakumbaba at naging napakaliit, at tumahan siya sa puso natin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero dahil siya na karapat-dapat ay nananahan ngayon sa ating mga puso, ginawa niya tayong karapat-dapat, bawat isa sa atin, no exception. Oh, why is that? Ulitin ko sa inyo yung Code Barba, gasgas na ito, pero ulitin ko sa inyo. Because everything that was in God, He poured into Christ. Ang lahat-lahat ng kung ano ang Diyos. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, ang katuwiran niya, ang lahat ng kung ano siya, ay ibinuhos niyang lahat kay Kristo. Dinala ni Kristo doon sa krus ang ating mga kasalanan. At ano nangyari pagkatapos noon? Hallelujah. Sa araw ng Pentecostes, pumanik ang katawan doon sa langit. Darapat ang sabi ng propeta ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay binalik niya dito sa ibabaw ng lupa. Saan nagpunta ang Espiritu ng Diyos? Sa mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko. Lahat ng nasa Diyos, ibinuhos niya kay Kristo. Di natapos ang kwento ron, lahat na kay Kristo, ibinuhos niya ngayon sa nobya ni Kristo. Oh my, dapat excited kayo eh. That makes you and me worthy. Kahit ano pang sabihin ng kahit na sinong tao. I don't care kung anong criticism ang marinig nyo tungkol sa pagkatao ninyo. It doesn't count. To me, it doesn't count. Kahit ang demonyo pa magsabi sa ating Panginoon ng lahat ng klase ng akusasyon dito sa ibabaw ng lupa, at yun ang trabaho ng demonyo, ang bigyan kayo ng akusasyon palagi sa harap ng trono ng Panginoon. Ganito ang ginawa ng anak mo, ganito ang ginawa ng anak mo. Ito, message believer ba yan? Ganito ang ginawa ng anak mo, ganito ang ginawa ng anak mo. I don't care kung anong sabihin ng demonyo. Hallelujah. The Bible said, I am worthy to take the book. Hallelujah! Hallelujah! Ito ang pinaka-importanting misteryo sa lahat. Na si Kristo at ang Ama ay isa. Si Kristo ay hindi pangalawang persona at mayroong mas mataas na persona at ang Ama, yun ang Ama? Hindi. Si Kristo at ang Ama ay isang persona. Eh, mababasa niyo sa Biblia, ibinigay ng Ama ang kanyang kalwalatian sa kanyang anak. At mababasa niyo rin sa Biblia na hindi bibigay ng Ama, ng Diyos, ang kanyang kalwalatian kanino mang iba. Hindi niya ibibigay sa ikalawang persona
nang ibigay ng Ama ang kalwalhatian niya sa kanyang anak, ibinigay niya ito sa kanyang sarili. Amen! Sapagkat ang Ama at ang anak ay isa. Now, are you ready for this? I say, binigay ni Kristo ang kanyang kalwalhatian sa nobya. At nang ibigay niya ito sa nobya, hindi niya ito ibinigay sa ibang persona. Dahil ikaw at si Kristo, hindi kayo dalawang persona. Ikaw at si Kristo ay iisa. That makes you worthy. Hallelujah. That makes you and I worthy to take the book and eat it. Hallelujah. Oh, glory to God. Kaya nga, nag-preach si Brother Branham mensahe, The Voice of the Sign. Hinango niya ang preaching niya sa, I think, the book of Exodus, kung saan binigyan ng Panginoon si Moises ng dalawang tanda. Let me just find it. Chapter 4. Verse 1 to 8. Huwag niyo nang basahin, sa-summarize ko na lang. Sabi ng Diyos, sabi niya, ang argumento kasi ni Moises, hindi nila paniniwalaan yung boses ko. We're talking about the voice of God now. Hindi nila paniniwalaan ang boses ko. At sabi ng Diyos, maniniwala sila sa boses mo. Pero hindi ako karapat, dapat utal ako. At sabi ng Diyos, sino bang gumawa ng dila mo? Hallelujah. Kung meron kang excuse, sa'yo na lang ang excuse mo. Gagawa natin ang paraan yan. Yung kapatid mo ang magiging tagapagsalita instead of you. Si Aaron. Panginoon, bakit di sila maniwala sa akin? Moises, ano ba yung hawak mo? Sabi ni Moises, tungkod. Baba mo sa lupa. Nilapag ni Moises ang tungkod niya at naging ahas ito. Sabi ng Diyos, kunin mo sa buntot at kinuha ni Moises ang ahas sa buntot at naging tungkod uli. Purihin ang Panginoon. At sabi ng Biblia, basahin nga natin yun. Exodus chapter 4. Itong part lang na ito ang gusto kong basahin ninyo. So verse 8. Pangalawang sign na binigay ang Diyos kay Moises. Ipasok mo ang kamay mo sa iyong sinapupunan, sa t-shirt mo, Moises. Pinasok ni Moises ang kamay niya, naging ketongin ito. Sabi ng Diyos, ipasok mo ulit. Pinasok niya muli ang kamay niya at gumaling ito at naging normal ang kanyang kamay. Sabi ng Diyos ganito, at mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa unang tanda, ay kailangan paniwalaan nila ang tinig ng huling tanda. Sabi nito, tinig ng huling tanda. Hindi sinabing tanda lamang sa Tagalog, sa English nga please, verse 8. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign. Yung pala. Sa Tagalog kasi wala yung voice. Dito, neither shall they hearken unto the voice of the first sign. That should be enough. Binaba ni Moises ang ahas, ang tungkod ng ahas. That should be enough. Amen? At pagkatapos ay naging ketongin ng kamay ni Moises, that should be enough to make the people believe. Pero ang sabi dito ng Diyos, gusto niya makatiyak. Sabi niya, it will come to pass if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, they will believe the voice of the second sign. Dapat pala, hindi lang tayo sa palatandaan nakatutok. Hindi dapat yun ang hinahanap natin, yung mga tanda't kababalaghan. Dahil ang sabi ng Diyos, makikinig ang tao sa tinig ng tanda. Hindi lang sa tanda, kundi sa tinig ng tanda.
Bawat tanda mula sa Diyos ay may mensahe. Amen. Kaya dumating sa atin ang mensahe. Ang unang tanda, first pull, divine healing, right? Ang daming gumaling, yung mga imposibleng gumaling, sinukuha na ng doktor, napagaling ni William Branham. Sa ministry ni William Branham. Actually, ang Diyos ang nagpagaling. Hallelujah. Second pull, prophesying, knowing the intents of the hearts. Kahit di kilala ni Brother Branham yung tao, nalalaman niya kung anong iniisip ng tao. Nalalaman niya kung anong sakit ng tao, and he could pronounce them healed on the spot in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Listen! Hindi pinahintulot, hindi binigyan ng Diyos ng gift si Brother Branham para tumingin tayo dun sa kaloob. Ang gusto ng Diyos na makita natin at marinig natin ay ang tinig sa likod ng tanda. Oh my goodness! May tinig sa first pull. May tinig sa second pull. Pagdating ng third pull, hallelujah. Ito na mismo ang explanation ng tinig. It's the revealing of the word. Pagdating ng third pull, ito mismo ang hiwaga ng salita ng Diyos. Ang salita mismo ng Diyos, ang ipinahayag ng Diyos. Hindi na siya gumamit ng kung anong agent o ng kung anong paraan. Supernatural, hindi na. Ang salita mismo ng Diyos ang kanyang binuksan. Oh my. Hallelujah. This church is now living under the power of the third pull. Hallelujah. Ang power ng divine healing. Hallelujah. May limitasyon pa rin. Hallelujah. Ito'y nagsimula at ito'y magwawakas. Basahin niyo ang Biblia, 1 Corinthians chapter 12. Ang mga kaloob ay binigay sa atin ng Diyos, ito'y nagpasimula at ito'y darating ang panahon na ito'y magwawakas. Thank God for speaking in tongues. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong nakatuon dyan sa speaking in tongues. Pag nag-worship tayo, naghihintay kayo ng mag-speaking in tongues. At pag walang nag-speaking in tongues, sabihin nyo, hindi tayo dinalaw ng Panginoon. My goodness. Kung nasa ng 2-3 nag-uusap sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Naintindihan natin ngayon, sa pamagitan ng mensahe ng propeta ng Diyos uling panahon, maaari mong tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo na wala kang nararamdaman kahit anong sensation. Hindi natin narinig ito sa mga Pentecostal. Dito lang natin narinig. At ano ito? Ito ang third pull. Ito ang salita ng Diyos na hindi pwedeng mapasubalian. Ang mga tanda, signs and wonders, sabi ng anghel ng Panginoon, palibasa, ay pinagmamalaki mo ang first and second pull, kaya ngayon ang daming gumaya. Pagdating sa third pull, sabi ng propeta ng Diyos, pinagbawalan ako ng anghel na ito'y paliwanag. Dahil ang salita ng Diyos hindi nangangailangan ng pagpapaliwanag. Binuksan na ang selyo para ano? Para mabasa ni William Branham kung anong nakapalaman sa loob. Binuksan na ang selyo para mabasa din natin kung anong laman ng aklat. Hallelujah. At anong kailangan natin para maintindihan natin ang nilalaman ng aklat? Na ipahayag na ang 7 seals, right? Pinangalan na ni Brother Branham ang 7 seals. Pinangalan na ang lahat ng hiwaga sa Biblia. Nakapalaman na lahat sa mensahe ng Diyos. 11,000 messages. 1,100 messages, I should say. Sermons. Nakapalaman dito lahat ng hiwaga ng Diyos. Ano lang kailangan? It takes the Spirit of God to reveal this in you. Amen? Kahit pa sinong imbitahin natin magaling na missionary na mag-preach sa atin, kung hindi darating ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan at ipapahayag sa atin kung anong ibig sabihin nito, hallelujah, there's no way na maunawa natin ang mensahe sa panahon. Katulad natin ay ang taong aral nang sinabi, paano ko mabubuksan yan? Paano ko mababasa yan? Eh, nakaselyo nga. Katulad natin ang taong di nag-aral na nagsabing, paano ko yan mababasa? Eh, hindi nga ako nag-aral. Pero pag ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa inyo, sabi ng Biblia, hindi na kailangang turuan pa kayo ng kahit ng sinong tao.
Kung tinanggap mo ang mensahe sa uling panahon, you become the message of the hour. You become the final voice to the final age. How many can say amen to that? Purihin ng Panginoon. Sa Facebook, ang daming kontrobersya tungkol sa mensahe. Alam ni Brother Nelson siguro ito, tungkol sa cloud, tungkol sa kung ano ng mga, may sinabi daw si Brother, hindi naman nagkatotoo, at kung ano ng mga kontrobersya na hinula daw ni Brother umano at hindi nagkatotoo. Alam niyo kung nasaan ang problema? Nakatutok kasi ang mga tao sa mga himala at mga tanda at kababalaghan. The fact is, lumitaw yung ulap. Pero ngayon, nagtatalo-talo pa mga message believers. Kailan ba lumitaw yung ulap? Saan ba lumitaw yung ulap? Sa Flagstaff ba? O doon sa isang lugar 250 miles away? Bakit? Nakatutok kasi sila sa supernatural. Nakatutok sila sa signs and wonders. Hallelujah. Dapat ituon natin ang pandinig natin sa tinig ng Diyos. Pag tinig ng Diyos ang pinag-uusapan, anong pagtatalunan natin? If God said it, I believe it. Hallelujah. And that settles it. Amen? Amen. Kaya sabi ni Brother Branham, tungkol dun sa nanaginip sa kanya na nakasakay siya sa isang kabayong military horse at nakasuot siya ng Indian costume. Parang Indian warrior si Brother Branham. At sinabi daw ni Brother Branham, I will ride this trail once more. Mabasa niyan sa message. I will ride this trail once more. Bago siya mamatay, sabi niya, I am ready, Lord. I'm willing to ride this trail once more. Pagkatapos sabihin yun, after 1 year, namatay na siya. But believe it or not, madaming message believers hanggang ngayon, naghihintay na si Brother Branham ay mabuhay na maguli. At sabi, iikot daw sa buong mundo dahil sinabi niya, I will ride this trail once more. Minsan na siyang nangabayo. Minsan na siyang nangaral sa buong mundo. Hindi ba? Hindi ba? At sinabi niya, I will ride this trail once more. Ibig sabihin, yung dinaanan niyang lugar ay dadaanan niyang muli. Ibig sabihin, magmi-minister siyang muli. Mangangaral siyang muli ng mensahe. And I say amen to that. Sinabi ng propeta ng Diyos, I say amen to that. Hallelujah. Pero sa papanong paraan, hindi na babalik ang bangkay ni William Branham para mangaral siyang muli. At para i-tape uli at i-video yung kanyang mga mensahe. Hindi na mangyayari ang kahit kailan. But how can this happen? I believe God is going to ride this trail again. Hallelujah. Through the bride of Jesus Christ. Sa vision, kung maalala nyo, yung taong nagkwento ng vision, ay, yung anak niya daw ay naitapon yung mga hinarvest niyang mansanas. At natapon doon sa sako yung mansanas, nagkalat doon sa mga damuhan at kung saan-saan. At pinupulot ni Brother Hildebrand ang pangalan nung nakakita ng vision. Ang mga mansanas, sabi, napansin ko, Brother Branham, na ang mga mansanas ay kulay berde, hilaw na hilaw ang mga mansanas. That tells me one thing. Nung nandito si Brother Branham, pagkatapos siya ipangaral ng mga hiwaga, hindi naintindihan ito ng sarili niyang simbahan. Hindi naintindihan ang hiwaga ng 7 tatak ng mga taong sumusunod sa kanya. Laksa-laksa sila nang hinahanap ay mga himala. Si Brother Biscal, sabi niya, makakita kaya itong tao na to? Samantalang yung babaeng yun ay walang mata. Makakita kaya ang taong ito, ang babaeng ito? Pagkatapos siya pag-pray, doon nakatutok si Brother Biscal. Doon nakatutok ang paningin ng mga tao. Mangyari kaya ang himala? Mabuhay kaya ang patay? Hallelujah. Bakit? Berde pa ang mansanas.
Narinig na ba nila ang mensahe? Oo, narinig nila. Pero hindi na naunawaan. Hindi pa dumadating ang kapahayagan. Hindi pa ito nagiging bahagi ng kanilang katauhan. Amen? Pag kumain ka ba ng isang bagay, nagiging bahagi ka agad ng katauhan mo, it takes time. It takes days. Sometimes it takes years. Bago mo makita nagmamanifest ko ano yung kinain mo. Hallelujah. 1965, kinuha na ng Panginoon si Brother Branham. 1965. 2019 na ngayon. Ano ibig sabihin? Lumipas na ang panahon. Ang fivefold ministry nag-take over. Sila ngayon ang nangangaral ng ipinangaral ng mensahero ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, the voice of many waters. Revelations chapter 1 verse 15. And his feet, this mighty angel, his feet like unto a fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Ang boses daw ni Jesus dito ay katunog ng lagaslas ng maraming tubig. Mag-example tayo dito. Alam ko nakakarinig kayo ng papuri ng mga Kristiyano kapag may camp meeting. Ang ganda pakinggan, hindi ba? Anong katunog nun? Ang katunog nito ay lagaslas ng maraming tubig. Sige nga, sampulan nga natin. Lahat tayo magsabi ng hallelujah. Huwag sabay-sabay, ha? Tuloy-tuloy lang, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin nga natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating bibig. Sabay-sabay tayo. Ngayon din, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. The voice of many waters. Ang boses ni Kristo ay katulad sa boses ng maraming tao, maraming tubig. Hallelujah. Revelation chapter 17, verse 15. Para maintindihan nyo kung ibig sabihin ng maraming tubig sa Biblia. And he said unto me, the waters which thou sawest, where the horse seated, are peoples and multitudes and nations and tongues. Hallelujah. Ito pala yung mga tao. Pagka nagsasalita si Kristo, ang katunog niya ay lagaslas ng maraming tubig. Hallelujah. Seal of God. Paki-quote search lang ito. As his voice was the voice of many waters. As his voice was the voice . Yan. The seal of God. In-illustrate ni Brother Branham kung paano si Jesus nakatayo doon sa gitna ng kandelerong ginto. Sabi niya, and his voice was the voice of many waters. Anong paliwanag dito yung Brother Branham? Sabi niya, both Christ and the church speaking together. With a golden girdle around and about his breast and so on and so forth. Pero ang sabi dito ng propeta ng Diyos, si Kristo daw ito at ang nobya sabay na nagsasalita. In other words, kung anong sinabi ni Kristo, ganun din ang sinasabi ng nobya ni Kristo. Hindi pwede magsalita si Kristo at ibang sinasabi ng nobya.
Dapat iisa sila ng sinasabi. To prove that, let us go to Revelation chapter 22, verse 17. Tapos na tayo. Alam ko nakuha niyo na yung gusto ko sabihin. Revelation 22, verse 17. Sabi rito, and the Spirit, that's the Spirit of God, Jesus Christ, how many can say amen to that? And the Spirit and the bride say, come. Let him that heareth say, come. Let him that is athirst come. And whosoever will let him take the water of life freely. Sabi ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, halik kayo. At sinabi ni ng nobya, halik kayo. Hindi po pwedeng sabihin ni Kristo, halik kayo, kayong mga nabibigatang lubha, at akin kayong pagpapahingahin. Tapos ang nobya naman sabihin, huwag kayong sumali dito. Ayaw namin kayong ka-fellowship. Hindi pwede. Kung sinabi ni Kristo, halik kayo, kayong mga mahihirap, kayong mga walang pinag-aralan, halik kayo, kayong mga makasalanan. Kayong mga tinanggihan ng lipunan, halik kayo dito. Walang makakalapit sa akin nang hindi muna siya pinalalapit ng Ama. At ang sino mang lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Purihin ang Panginoon. Wala si Kristo sa pisikal? Wala na. Kita natin siya sa kanyang luklukan. Darating ang panahon, bababa siya sa kanyang glorified body, right? Wala na si Brother Branham dito. Sino ang nandito ngayon para magmistulang bibig ng Diyos? Ikaw at ako ang naririto ngayon at trabaho natin ang iparinig sa tao ang tinig ng Diyos. You are the final voice to this final age. Let's all stand. Bakit tayo may mensahe? Para makatiyak tayo, anumang oras dumating ang ating Panginoon, sasalubong tayo sa Kanya. Bakit dumating sa atin ang sigaw na ikapitong anghel? Para maihanda tayo sa pag-agaw. Amen? Sino ba ang sasama dito sa pag-agaw? Amen. Purihin ang Panginoon. Ako, ready na ako. Yung buhay ko ngayon ay bonus na lang ito. Si Brother Wandy, bonus na lang yung buhay niya ngayon. Kung tutuusin. Pwedeng nung inatake siya the first time, ay namatay na siya. But God spared his life. May gusto pang ipagawa ang Panginoon kay Brother Wandy. That tells me na meron pang gusto ipagawa ang Diyos sa akin. The fact that you are here this morning tells you na meron pang gusto ipagawa ang Diyos sa iyo sa umagang ito. You are to speak and to speak the voice of God for this day. Paano maintindihan ng mga taong totoo nga ang mensahe pininiwalaan natin? Sa pamamagitan ng buhay na i-manifest mo sa harap ng tao. It's a living proof na ikaw nga ay handa nang umalis sa dimension na ito at pumunta doon sa dimension na pinag-uusapan natin. Sa dimension kung saan wala nang pagluha, wala nang karamdaman, wala nang kahirapan. Sa dimension na eternal, hindi na mahalaga ang oras. Hallelujah. Ready to move. I'm ready to move.
Hallelujah. Awitin natin sabay-sabay. Relocate to another location. There's nothing to hold me no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove that I'm ready to move. Sing it again, one more time. I'm ready to move. I'm ready to change. Relocate to another location. There's nothing to hold me no more. I'm already out the door. I've got the Holy Ghost here to prove that I'm ready to move. I've got the Holy Ghost here to prove that I'm ready to move. I've got the Holy Ghost here to prove that I'm ready to move. Ready to move. Ready to move. Amen! Marinig natin ang papuri na tulad sa lagasnas ng maraming tubig. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin natin siya. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Oh, Lord Jesus, purihin ka, Panginoon. Oh, Jesus, purihin ka, Lord Jesus. Na ikaw ang Diyos na nagpapahayag sa iyong sarili. Hindi ka tumitigil ng pagpapahayag sa iyong sarili. Kahit sa huling panahon, Panginoon, patuloy mong pinapahayag ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong tinig. Nagsasalita ka, Panginoon, sa iglesia at naririnig ng iglesia at nakakatanggap sila ng kapayagan. Hallelujah! At nagiging bahagi ito ng buhay nila. Oh, purihin ang Panginoon. Napakalaking responsibilidad ito na kami ang nagdadala ng tinig mo sa huling panahon. Kapag ka nagsalita kami, Panginoon, you're gonna have to back it up. Dahil ito lang ang paraan para mapatunayan, Panginoon, totoo ang mensaheng natanggap namin mula sa iyo. Pag nananalangin kami sa iyo, Panginoon, at ito hindi lumalabas sa kalooban mo, you back it up each time. Lagi mong sinusunod, tinutupad ang iyong pangako sa amin, Panginoon. At sapat ito, Panginoon, magbigay ng tapang sa amin upang harapin namin ang hamon ng sanlibutan. Pakita sa kanila, lahat ng nasa Diyos ay ibinuhos mo kay Kristo. Lahat ng kay Kristo ngayon ay binuhos niya sa nobya ni Kristo. Hallelujah. At kami ngayon, ang tinig mo sa huling mga araw, the final voice to the final age. Sabi mo, I will ride this trail once more. Lord, nakikita ko ang mga mansanas sa kulay berde pa, Lord. Pero, Panginoon, lumipas ng panahon. At Lord Jesus, ang fivefold ministry hindi nagkulang ng responsibility. It's up to you now, Lord. Buhayin mo, bigyang buhay mo ang mga salitang narinig ng mga kapatiran ko dito sa Church of the Overcomer. Make the word live so that the people can make sense out of it. Pang hindi ang mga supernatural ang tutukan nila, ang tutukan nila ay ang iyong naipahayag na salita sa huling panahon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo na ibinuho sa buhay namin. Salamat sa kagalingan na ipinangako mo. Salamat kay Brother Wandy. Salamat kay Brother Henry. In advance, Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo. Dahil alam namin ibabalik mo siya sa fellowship. Sa lahat ng may karamdaman, in the name of Jesus, I pronounce everyone healed for your glory and honor. Umaasa kami, Panginoon. Hallelujah. Na hindi sa mga supernatural, hindi sa mga himala, namin itutuon ang mga paningin namin. Iaangkla namin ang kaluluwa namin sa iyong salita. Purihin ka ngayon at magpakailanman.
Sa ngalan ni Jesus, ito pong samot dalangin namin. Lahat tayo magsabi ng Amen. Glory to God. God bless all of you.